Alam niyo po, mabibigat yung binitawan yung salita na ito yung pinakagrabing graft and corruption At sa... saka yung mga nangyayari. Ito, mabibigat yung nangyari sa Forsaken 44. Wag mo na yun, ano. Yung tutukan lang natin yung sa graft and corruption. Kasi tama-tama yan dito si Greco eh. Yung tatandaan ko ho, yung unang nabisto yung pork barrel system. At naitanong ko dito sa mga guest ko, ano ang gagawin nyo kung ayaw ni Presidente alisin yung pork barrel niya sa mismong ano niya, appropriations niya? Matagal na namin sinabi yun. Dapat siya nga ang alisin. Ayun. Finally po, kasi it took a while kasi nung nandito pa, ayaw ko, siguro tayo mga Pilipino, masyado tayo mababait. Eh, sabi ko, you are aiming at the Senate and the Congress. But actually, I think the head of all this is you should look at the executive department where everything is coming from. So what happens if the president will not... So doon natuon na ngayon ang problema doon. Palagay ko ninyo, bakit ayaw tumalima ang ating Pangulo doon sa panawagan ng sambayanan na bistado na yung pork barrel system? Alam na namin na yung kapirahan ay nandyan sa executive, tapos ipinapasa sa mga departments para magamit ng mga congressman. Pero sinasabi pa rin nila na walang pork barrel. Why the temerity to do that? Eh kasi marami din sa mga tao, ay kahit na niloloko, kahit na pinagnanakawan, eh sabi okay pa rin. I think yung marami sa mga masasama ay nagpapatuloy sa kasamaan dahil yung mga mabubuti, wala naman tayong magagawa eh. Yan na yan. Yan na lang eh. Kaya we are going from bad to worse, no? And worse to worst, no? Pasama ng pasama. Because we are not doing anything. At bakit we're not doing anything? Siguro iniisip natin, ang bottom line ay, siguro mas makapangyarihan sa mundong ito ang demonyo kaysa sa Diyos. Pero napaiyak ko si Presidente Noynoy dun sa sa kanyang State of the Nation na parang binabastos na lang niya ang alaala ng kanyang mga magulang kung ganito lang ipapakita niyang pagpapatakbo ng gobyerno. How do we try to relate the ironies of these two reactions? Ako hindi ko pinapanood yung kanyang State of the Nation. Pero kung umiyak siya, na ayaw niyang bastusin ang kanyang mga magulang, ay dapat talaga umiyak siya sapagkat binabastos nga niya eh. Okay. Yun ang nangyayari. Talaga siguro kaya wala akong magawa eh. At siguro mabuti nga i-redeem niya ang pangalan ng kanyang mga magulang sapagkat ako EDSA boy ako eh. Ako nandun sa EDSA eh. At ako talaga kasama ko ni Cory. Ako humanga sa kanya. Akala ko ngay santa siya eh. Okay. Ako pabor nga sa kanya. Kaibigan niya si John Paul II. Pero habang tumatagal siya, nakikita ko mali pala mga ginawa niya. Binalik niya ang mga ang oligarchy. Yes. Pagkatapos may mga sarili pala siyang mga interest din. Ngayon ko nalalaman eh. Ay, tama. Kung ako di yung anak, ay ako'y mapapayak. Sapagkat nabibisto na ng bayan. Hindi lang siya, kundi ang mga magulang pati niya. Ako sa akin, hero si Ninoy eh. Okay. At ang kuminsan nga sabi ng ating ni Noynoy eh, siya daw katulad ng tatay niya. Ang alam ko, yung tatay niya talaga ay very brutal. Okay. Siguro pwede nga talaga itapat, baka madaig pa niya si President Marcos. Pero nung siya nakulong for 7 years, Nagbago siya, nagdasal siya, at namatay siya, hawak kay Rosario. Sa akin yun ang talagang hero. He was able to be transformed. He lived up and he died transformed person. Dapat ganun siya. Yung after na magbago, ay kung yung bago, yung bago siya na-transform, ay hindi magandang gayahin yun. Okay. Greco, yung tinanong ko sa inyo, disallowances, bakit pinapayagan pa rin ng COA? Bakit umabot sa 2.6 trillion? Sabi daw nila, 50% of these monies will be used for pork barrel. Of course, there are senators and there are legislators who say, wala nang pork barrel itong pondong ito. Eh, yun nga ho ang masakit dahil yung ating tigabantay, siya pang sumasalakay. And they're all part of the same crook. Alam niyo po yung mabait si Presidente, hindi siya nagnakaw sa myth. Alam niyo po, ang trabaho ng Presidente, ng Pangulo, bantayan ng budget. Para kang gwardiya ng bangko. Ngayon, pinapasok mo yung magnanakaw. Tapos, sama-sama kayong nag-loot ng pera sa loob. Hindi mo pwede sabihin hindi ka kasali. Dahil kasama at least, kahit hindi pa ikaw ang nagsimula, samantalang ikaw ang pumirma ng lahat ng ikaw nagpapasok, kasalanan mo yan. You took part in it. So, kaya ngayon, sabi na ng korteng imbestigahan, alam na natin na the only way to achieve justice is for this to be investigated.
hindi nila ginagawa dahil they will be investigating themselves. Okay. That's why it's up to us again, the church. Tayo na mga kabahagi ng simbahan. The citizens of the Republic. Na pinangungunahan ngayon ng simbahan, ang dapat muling magsama-sama at i-demand ang sinabi ng Korte Suprema na imbestigahan at i-prosecute lahat for possible criminal liabilities ang latag malapit sa pork barrel sa dapat nagpabaya sa Mama Sapano. Are the personalities in power overwhelming the rule of law? Ay, definitely po. Talagang walang paggalang na sa batas. Pati nga huyang kuna yan na ibinibintang sa National Transformation Council kay Secretary Gonzales, mukhang sila naman ang nagpaplano ng ko dahil sila naman ang maraming pera for this. Okay. Natatandaan mo, Greco, si the former President Erap Estrada, natanggal siya dahil sa wedding at kung ano pa, anong mga pondo, no? Pero dito talagang harap-harapan, di ba? Pera ng bayan. Pera ng bayan ang ginagamit na, no? And then they are able to tongue-in-cheek justify that ito ay mapupunta ito sa mga proyekto at wala ng pork barrel. And yet, alam niyo po, ang sabi sa banal na kasulatan, ako po isang pastor din. Pag hinayaan natin ang mga masasamang taong mamuno, makikita natin na punong-puno na masasamang taong ating kapaligiran. Ibig sabihin, hindi pinapayagan ng Diyos na pinahihintulutan ng tao na namumuno at nananatili ang kasamaan. Okay. Kaya nga yung sinasabi natin ganyan, bakit si Erap tanggal sa wedding, hindi pa pera ng bayan, immoralidad lang. Yes. Samantalang ito administrasyon na to, unconstitutional na nga. Okay. Ay, ibig sabihin nun, maling-mali, mas illegal pa sa illegal, patuloy na nanatili at inuulit yung kanilang ginagawa, pinananatili pa rin natin, kasalanan natin. That's why we have to encourage and call people. The church is now asserting its leadership to come together and remove this evil from our midst. You're talking about pork barrel. Pinapatuloy nila. The Archbishop is talking about immorality, the bankruptcy of morals in government. We talk about the PICO system, which is also another form of cheating, no? Computerized cheating. So in every sector of our democratic life, we seem to be assaulted, no? Our civility is being assaulted. Our government is in trouble, and that means we are also therefore in trouble. And the worst part is they got our consent by manipulation because of these PICOs. And then we are going to proceed with the PICO system. We are proceeding with the PICO system. We are proceeding with the pork barrel system. They are. Madadamay tayo eh. Madadamay tayo. So, where does the national transformation now come in? Yan nga ang sinasabi namin sa lahat sa buong bayan. Dapat kumilos na tayo. Now na. Okay. Otherwise, pasama ng pasama. Ay, ako walang anak, ho. Ako walang anak. Ako'y celibate, maniwala kayo, dili, Pero kayo, kayong mga nanonood sa atin sa TV, may mga anak kayo, may mga apo kayo. Will you be happy na ang inyong mga kaapu-apuhan ay maghihirap because of what we did not do now? Because we allowed na mangyari itong mga katiwaling ito na may labag sa Diyos. Darating ang araw baka hindi na umabot sa mga apo ninyo, baka mag-rebel din ang mga tao Dahil hirap na. Ganyan ang nangyari sa France Nung una, pinagsasamantala ng mga mahihirap, Kapag na-aksidente ang isang poor, bibigyan lang, tatapunan ng pera. Nung bandang huli, ibinalik na yung pera Ano ho pinaka-objective ng national transformation? Magbago ang ating pamahalaan para sa bagong bayan natin at tayo mag-umpisa na ng panibago para, una po, dapat ang mga pinuno natin at pati tayo lahat ay maging makadiyos tayo. Makabayan talaga tayo. Makabuhay tayo. Makakalikasan tayo. Yun talaga magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa. You're asking everybody to step down and then call for national elections. Yung nasa gobyerno, Hindi pa. I-prepare muna natin ang different system of government. Different, pati ang mentality natin, baguhin natin. Halimbawa, isang tanda na mali ang mentality natin. Sabi sa'yo, Father, aalsin mo itong narito. Yung isa, yung papalit, ganun rin Kaya nga, mali yung ating sistema. At mali pa ang ating mangyayari dahil ang ating COMELEC ay corrupt din. Nandiyan ang mga PICOs na bagong-bago pero pandarayayaan. So we have to overhaul everything.
Kailangan magkasama-sama tayo dyan, magkaisa lang, so that we will avoid also violence. Hindi ba ho talagang garapalan yun? Ayaw na ng tao ng PICOS? Or is there a critical mass already that dumating na ayaw natin sa PICOS? At bakit talagang ipinagduduldulan sa mukha natin itong PICOS? Siguro yung mga, katulad nung nag-sign ng order ng ilang 100,000 pesos. 200 million yung bagong kontrata sa Smartmatic yata. Baka nagmamadali dahil may pera doon, aalis na nga naman siya. Ayun, pera ang kwan pera ang dahilan. And pera will destroy us. The love of money. Yes. Oo. Sinisiraan ang bahay natin because of pagiging gahaman Archbishop, let's put a worst case scenario. Matuloy ang PICOS at matutuloy ang eleksyon, magiging PICOS. Anong dapat natin gawin? Tutuloy natin ang pinaglalaban pa rin natin. Kasi this will be a prolonged battle Dahil and this will be a continuing crime. The PICOS crime and the pork barrel system will be a continuing crime. If we don't win today because kinapos tayo, we will eventually win because none escapes God's justice. But what am I saying is, we cannot wait for tomorrow. Now is the only day that we have to change things. Ang worry ko lang, pag maituloy itong PICOS, there will be an inertia. New elections, a ventilation of the nation's anger. Galit, violence. Mawawala ang galit kasi parang may bagong mga nahalal na naman. So they might think this is a hopeful new group of leaders. Kahit hindi. Kahit hindi. Kaya balik naman tayo sa apat So, palagay ko, Kuya Eric, hindi pa hintulutan. Shouldn't we derail the PICOS? Kaya nga, yan ang... How do you derail it? Palagay ko, they can avoid all they can, but how did could they have avoided Mama Sapano? Gagawa ang Panginoon ng paraan para singilin ang mga nagmamalabis. So, it's better to repent now than to receive punishment later. Archbishop, nung naging guest ko dito si Toti Casino ng Philippine Computer Society, and I'm throwing this to the public. I'm not urging it. Okay? Para malinaw yun, para kung nagmo-monitor ng gobyerno, I'm not urging it. I'm just throwing it to the public. Okay? We have to know our law here. What if angel hackers, I use the term angel hackers, will throw a virus into the PICOS system so that the sum total of the national elections in terms of results will be that it will be so incredulous that it will tantamount to a failure of election. I'm sure there are angel hackers who will be patriotic enough, who may decide to put a virus into the system so that perhaps the total number of votes will be so much that the elections is a fraud, patently fraudulent. Nangyari na ko yun ng 2013 Oh, pero mas marami ang votes. Pero in this case, lalagyan talaga ng virus nitong angel hackers. Can that be done? And would you, I don't want to say, would you advocate it, but is that something to consider? Yan ang mga tanong ko. Sa simbahan po ay the end does not justify the means. Okay. By no means, no. Ang kwan nga ng national transformation, sana wag na tayong magkaroon ng election kung ganito pa ang sitwasyon natin. And definitely walang PICOS. Matutuloy ho Yun nga, kapag natuloy, yan ang problem. Ito, angel hackers ho ito they will just put a virus in the system. So that, ang tantamount po nito ay failure of election. Yung siguro, ang sa akin po, sana po ay wag na natin hintayin, baguhin natin bago mag-election. Kesa, kung talagang ganun, wala tayong magagawa. Matitigas ho ang ulo. Greco, what do you think of that idea? Well, palagay ko, kung kaya nilang gawin, dapat nilang gawin. Dapat gawin na nila, no? Oo, kasi para malaman. Kasi ngayon... Wala na What other choice? Yeah, tama po yan. Tama po yan. Pero alam mo kuya, may binigay na sa atin ng Korte Suprema ang constitutional steps we have to teach our children to abide by the Constitution and uphold the law. Imbestigahan natin. Sino ba yung mga nagnakaw?